Good morning, Kag Salwat. Welcome sa Palatutunan Kapi at Asia TV program diri sa Matahom nga Hotel de Rio, siyudad sang Iloilo. Subo nga adlaw Sabado naman, Mayo 23, 2026, kag buwas kali ang Banwasang San Enrique, Iloilo sa pagpanguna ni Mayor Nino Fernandez magasaulog sa ilang kapistahan. At the same time, pesta man buwas sa distrito sa La Paz. Upo na to ng aton host, Mr. Peter Emilia, kag ang aton subong nga bisita, wala liwang kundi ang aton na very active nga Drug Enforcement Unit Chief diri sa probinsya sa Iloilo. Wala liwang kundi si Major Judge de Lima, ang chief sa Iloilo Provincial Police Office Drug Enforcement Unit diri sa probinsya sa Iloilo. But before nato niyatang sa atong bisita ang mikropono, kaunta na atong pagpanamyaw sa atong host, Mr. Peter Emilia. Good morning, Francis. Kag sa tanan dyan kasunod yun yung programa, mayong agas yung tanan. Kag ang atong bisitas mo, drug SAR, nga mong ginabimidal police officer sa pagtapna sa illegal nga droga diri sa atong probinsya sa Iloilo. Iatag ko sa inyo si Police Major Dadji Banggod de Lima. Sir, your greetings to all viewers. Nung pet, ayong aga, Francis, no? Una bes, ginatamyaw naton ang pamunuan sang Police Regional Office 6 subong man sa bago namon installed nga Regional Director, ang aton acting Regional Director sang Police Regional Offices 6, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. At the same time, ang command group sang PRO 6 and of course, no, ang pamunuan sang aton Iloilo Police Provincial Office. Nga ginapamunuan sang aton Provincial Director Police Colonel Bayani Rasalan, kag ang command group sang Iloilo Police Provincial Office, kag ang bilog nga pwersa sang Provincial Drug Enforcement Unit from Team 1, Team 2, and Team 3, kag ang Pumuluyong Ilonggo sang probinsya sang Iloilo. Nung pet, Francis, good morning. Well, ang una nato nga pamangkot, ang IPPO, Drug Enforcement Unit, wala ni nagakatulog sa pag-away sa droga. 24/7 ang ilang kampanya batok sa droga. Kag makita man ninyo ang resulta, kay kadamo-damo naging sa mga drug personality, halin sa high value, target at sa magamay, ang ila nakaladakpan sa ilang kampanya kontra droga sa probinsya sa Iloilo. Kag ang isang diri ka big accomplishment, ang latest sila nga gindakop. Sir, sino ini? Kag sa diin ini nga lugar, kag pila ka gramo sang sabuang inyo na confiscate. Nung pet, Francis, nag-assume kita, no? Bago ako sa ito, nag-assume kita sang aton na post bilang head sang Provincial Drug Enforcement Unit sa Iloilo Police Provincial Office. Ang tinalikdan nga Oktobre tuig 2024, no? Then after sina from Pavia, nag-assume kita dira bilang head sang PDEU. Kag until now, no, nangina head kita sang PDEO. So kahapon nagkandak sang anti-drug by bust operation ang Provincial Drug Enforcement Unit sa may Banwasang Dingle. Kung sa din aton subject amo ni si Alias Macoy. No? Si Alias Macoy, Francis nung pet, almost 5 months nga gin-monitor sa Provincial Drug Enforcement Unit. Way back 2025 pa, no, last quarter. So gin-attempt namon ini siya 4 times. Kag unfortunately kahapon na materialize ang transaction namon, no, sa bulig sang isa ka barangay opisyal sang isa ka barangay dira sa Banwasang Dingle nga nagpatigayon sang isa ka confidential asset nga ginhatag niya nga kung sa lindra man nagakuha silang aton subject, no. So prior to that gin-attempt pa ini siya sang Dingle Municipal Police Station sang time sang isa pa ka hepe nga na reassign na, no? So wala gid ini siya madakop, kag gintutokan namon ini bangod consistent na ang reports kag complaints sang tao sa Banwasang Dingle, no. But maliban sa mga reports, no, hagip man namon actually ang informations kag
nakakuha na kami, naka-attempt na kami 4 times no, bago siya madakpan sa kahapon. So naka-recover kita sang mas o minus 220 gramos no, kag may kabugusan ini nga presyo nga almost 1.5 million pesos. So kahapon natigayon ining aton operation mga around 3 p.m. sang hapon dito sa may Banwasang Tingle. Okay, dako ini nga accomplishment, no? At the same time, ini ang drug personality na dakop sang IPPO, Drug Enforcement Unit kapon, dira sa Iloilo. Kapati kita, sir, nga sa mga neighboring towns siya, malapit ng mga lugar, siya man ini ang nag-supply sining illegal drugs. Kag sa dinini ko no ang source siya halin. Francis, initial talk naton siya, no? But prior sang amon na formal nga may ginatawag kami nga CBR, no? Or custodial debriefing report, no? So sa pinaagi sa custodial debriefing report, amon ang CDR nga ginatawag namon, amon ang before sang unang ginatawag nga TI or tactical interrogation. So prior sang formal namon nga ginkuha nga CBI ang amon intelligence report confirmed no nga ginrelease ang aton confidential asset nga nagkakuha ini diri sa may syudad sang Iloilo nga ginahulog lang sa iya by way of deed drop no. So magsiling kita deed drop, so ihulog lang ina sang isa ka drug personality, then after sina picturean isend sa iya dira iya lang kuhaon. So ikaduha may ginakuhaan siya dito sa Northern Iloilo no. Target man naton ang drug personality actually kaagi na dakop sang previous pa nga mga DEOs na to no, but ara subong sa sulod so pinaagi lang sa isa ka kabayo nga ginatawag amo ng runner or middleman, so dito siya nagakuha. So amo nang kabudlayan sang mga nagkalain-lain nga mga drug enforcement units amo nang pagdakop sang dead drop nga ginatawag Francis Nongpet. Ini si alias Makoy nga naprehend ninyo kahapon dira sa Banwasang Dingli, Iloilo. Alam mo ba yung mga previous illegal drugs cases ni siya? Nakaagi naman siya iniya sa prison. Si Elias Makoy is a drug surrendery sa Banwasang Dingle kag sa Ila Barangay no. So maliban sina Francis Nongpet wala na siya sang iban nga record, but ang mutong hambal naton kaina he was attempted no sang aton previous nga chief of police dira no sa Banwasang Dingle sang tinalikdan nga mga tinuoy kag sa amon sang time ko no gin-attempt namon siya 4 times bago naton siya madakopan. Thank you very much, sir. Nung Peter? Ang pinakamalapit na Banwa next sa siyudad sa Iloilo, ang diri sa south amani Uton, ang diri sa coastal naton siguro Liganes no, kag ang diri naman sa sentro amoy ng Pabia. Pero dapat siguro makita natin yung kung ang droga, dragin mauna ang mga negosyante, no? Kaya tilapit sa syudad. Pero daw, amat-amat na nagkapalayo, ano ang tanawon sa sini Major? Nongpet, kabalo ka, klaseng example is Northern Iloilo, no? So, malayo laganon sang mga drug personality ang Iloilo City nga diri pa magkuha sang illegal drugs, no? Secondly, central part, no? Medyo may kalayuan man. So, that is why nag-build inis sang mga kung sa mga negosyo pa franchise, no? But ang ginhambal naton sina mga drug personality sa area para at least ang dira within the area kag neighboring municipalities dira lang makuha o kon i-distribute nila somewhere sa mga kabanwahanan na Nongpet, no? So that is why ang area na di sang Pavia, Oton and Leganes, although ina ang mga banwa amo nang ginatutukan namon last year no, even this time, but malaka-laka na no, bangod ang full force sang or ang monitoring sang Provincial Drug Enforcement Unit sa Subong. Nagatutok kami halos dito sa may central part and northern Iloilo Nongpet. Sa Subong sa 5 ka distrito diri, umalin sa 1st district, 2nd, 3rd, 4th, kag 5th district. Sa inyo pag-operate, ay inyong operasyon sa kabilugan na di nang pinakamadamo nga distrito nga makasiling kita daw damo, kundi man damo dalagko nga mga droga, volume sa droga ang inyong ma-recover sa 5 ka distrito.
Nung Peter, sa tinalikdan ng mga inadlaw nagpagawa ang aton provincial director sa pronouncement no, sa mga kaabyanan naton sa media. So, which is, amo lang ginarelay naton sa iya nga ginatutukan sang PDEO. No? Amo ng Northern Iloilo nung PET. No? So, sa Northern Iloilo, ara dira ang ginatutukan ginaton nga banwa amo ng munisipalidad sang Estancia, Sara, and San Dionisio. So, with that municipality, halos sa nung PET may mga dagko dira ang mga barangay official nga nag-effect sang arrest ang aton nga Provincial Drug Enforcement Unit, excluding sang mga na-effect pang arrest sang aton mga local municipal police stations. Dira blasas ng mga area, may mga port sila, no? Paltalan, nga dira ka lusot ang madukad, Port of Entry. Yes, ang banwas ang istansya ng PET amo ng isa ka lulutsan no bangod ang from Capiz no magguwa sa may area sang Capiz pasulod. Very accessible ang area sa Northern Iloilo. Maliban sina amo nang ginahambal nimo kay na nga may mga puerto kag may mga panghigaron or coastal municipalities maliban pagit sa istansya ara ang Concepcion, Ahoy, no, San Dionisio and among others no all the way sa Barutak Viejo. Tingnan naman sa issue, no? May issue din nga ang syudad sa Iloilo, ito rampantag yun ng droga. Pero ka matuod din ako na kumpara mo sa inyo presyon subong. Nung PET, nagabari balaan ang kuano, nagabari actually ang hampang sang illegal nga drugs sa isang ang considerations ang active nga kampanya sang local enforcement no or rather sa mga DEOs naton sa kapulisan, PDEA. Kung sige-sige ang operate sang aton kapulisan, halos nag-die down man ang guwa sang or movement sang illegal drugs no but kung mag-relax gani ang aton mga kapulisan so makita nimo ada ang pagbaha kay na notice namon nung PET naton anamon ang flow sang illegal drugs dito sa may Northern Iloilo almost nagamahal na nung PET no so consistent ang aton kapulisan hindi lang sa PDEO, PDEA, ang aton mga DEOs no but of course ang aton mga local police sa mga kabanwahanan are very active sa pagsugpo or pagtapna sang illegal nga droga sa dito nga bahin sang probinsya sang Iloilo. Kung mo, ang syudad, hindi mong dili ko na mo, manageable tanan ang mga operasyon rin, hindi man kasi nga rampant na ganyan, ka-tribe na ganyan droga, nga doon ang kontrol na kita sa mga drug personalities. So, sa imong pagtanaw, hindi. Wala man kamaturan nga ang syudad sa Iloilo, ga lapnag na gitang droga. You know, nung PET, ang nami subong sang mga DEOs naton, may GC kami, no? So, dira, may exchange of informations kami. Kung may mahagip diri ang, for example, ang CDEO or mga police stations diri sa city, ginahaboy nila ina diri sa amon sa province kung hindi nila malapot sa city. The same with province, no? Ginahaboy sa city. And kung makuha sang aton nga RPDEO or PDEA, we are nag-exchange kita sa mga informations para at least madasig kag mapadali naton ang pag-operate ng PET. Kag with regard sa nagasulod nga mga transactions ang illegal nga drug. Very manageable nung PET. That's why dira pa lang sa mga bodegueros nila, dira pa lang nag-in transit pa lang, may intercept na sang aton nga mga DEOs bangod very active and ang movements ang aton nga mga confidential informants ara gid hands-on ang aton mga intelligence officer. Francis, daw damo na sa kasululod dira ba, luwagan. Well, before kita pamangkot doon sa atong bisita, kay Major J.D. Dilima, ariyan na atong tamayon ang nagalantawin sa atong bisita, no? Good morning! Kamusta ka da, Ma'am Florence Quirol from Toronto, Canada. Uto din siya na retired police Brigadier General Cipriano Quirol kag ni police retired Major General Vidal Quirol. Amo ini si Ma'am Florence Quirol nga subong ara na sa Toronto, Canada. Kag ginatamayo-taman, ari pagid kontrayo man ni Duga, si former Vice Mayor Pangga Lamasan Picsio dira sa
Dueñas Iloilo kag happy birthday sa iyay nabdos si Dueñas Vice Mayor Lamasan. Happy birthday, ma'am. Sakay Mr. Fernando Jose Buyit Rico sang Office of the Barangay Affairs dira sa Iloilo City Hall. Nagabulig din si Mr. Buyit Rico sa atong kabarangayan sa dalong sang liderato sa aton na pinalaga nga Mayor Raisa Triñas. Good morning man kay Tricia Yang, kay Ligaya Adrahil, kay Gasper Jan Linterna, kay Sin Chin. Good morning man sa migotang media, si Sir Art Calzas, kay Silis Roberto, kay Ivan De Nuevo Sodario, kay May Karen Rovero Pascua. Good morning, gid. Kay Rex Erios Malte, kag Alred ang aton matahom nga former Pututan SB member Grace Parino Lim. Good morning, gid. Kag sa kay LTO Regional Director Attorney Didoy Duspan. Good morning, man. Kag sa kay LTO NIR RD Jake Kunlo. Good morning, man. Kag sa iauto dira kay Barangay Kapitan James Kunlo. Ang atong pamangkot na sir kung ikaw ara sa illegal drugs business. Francis, sincere ko lang ato mga bisita nga nagapotin sa brood, no? Plurante King Ibarsabal, aras-laras mo sa Cafe del Prado, pamausa ni Mrs. niya ni Bilen. Kagalantaw sa atong programa, kaya na ba't ako masudaryo to? Taga Malaysia, minaroy ko Kaido de Pando, taga-gwa na ni Galantaw. Di ho, madamon sa taga-abroad niya Galantaw. Ini mga OFW na ang aton. Luwag na makibalo kung nung katabo diri. Wow na sa balita. Okay. Good morning, man gali sa kay former Agriculture Secretary Manny Piñol. Ala siya ka pamahaw sa Hotel Lavi, sa Hotel de Rio. Pudya ang mga kauturan niya alin sa North Cotabato. So, good morning, former Agriculture Secretary Manny Piñol. Ang atong pamangkatuan kay Sir Deji, kung alakabla sa illegal drugs business, ang gusto mo safety ka man, untouchable ka man, para sige-sige ang imo baligyan na droga. So ano himuon mo? Siyempre, kapag ita ka protector, halin sa barangay, pakadto sa Banwa, pakadto sa probinsya. Kagdala na di, kung magpangita ka protector, siyempre, ang sa poder, ang nami imuon nga illegal drugs protector. Halin sa atong kapulisan, barangay official, municipal official. Sa imo termino nga madugay ka na sa IPPO, Drug Enforcement Service, may mga nebaluan na bala ka mo. Nga, sino yung mga protector sa mga drug pusher sa ilang lugar? Halin sa barangay, munisipyo, kagasa sa probinsya, sir? Francis, nung pet may mga reported kita, no? But, amo lang ambal nato, no? Hindi kita, wala kita kapadasot-dasot sa mga gina-report, gina-text, no? We're conducting a thorough and in-depth validation and investigation with regard sa gina-report ka gina-text, no? Bangoda, kung how siya naton makaguba kita sang palabuton sang isa ka tawo. So, but sa validation naton, mayroon kita nga mayroon kita sa watchlist naton nga isa ka SB member, isa ka former SB member, kag mga punong barangay saan kagawad sa probinsya sang Iloilo, Francis. Okay, hindi lang protector gani. Mismo ang kutsiyal sa Banwa, barangay kapitan sa ina nga barangay, nagabaligya sang illegal drugs. Paano nato na ibuan? Kaya sila gito sa ato na IPPO. Di ba, sir? Okay. Nung Peter? Pero ka Francis, mabatayan mo rin nga lang yung video niyo sa mga radyo di sa ito yung mga local news.
Tukol ba ng mga protector kag ang mismo mga posers, no? Mga drug traffickers tadi. Ang tawagan niya siya dragsar. Ang pamangkot ko mismo kay Police Major De Lima, ginatagan ikaw sa bago naman nga award, luwas mo nagliligad mo. Ano yung bago nga gin-recognize ng region nga ginatag si mga pagdayaw sa imo at pagtrabaho? Nung pet, sining tuig, no? 2026 sa PNP Day celebration ng Best Junior Police Commission Officer for Operation kita, no? Sa celebration sang PNP Day 2026. So, after sina, nag-represent kita sa Police Regional Office 6, unfortunately, nangin top 2 lang kita sa national. Bangod na nakuha sang PNP Special Action Force, no, ang Best Junior Police Commission Officer sa Kabilogan, no. So nagsunod kita ang Police Regional Office 6, no. I don't know kung sinong nagpangatlo, but this coming June 5 2026 nung pet, ma-receive kita sang national award, no, individual award sa national. And we will be leaving June 4 kag ang awarding ceremony sa June 5, no, sang hapon dito sa PNP National Headquarters sa Camp Crame. And GCI Ignacio Jimenez, no, award. So iga kuhaon naton nung pet ang ina nga pasinawan, no, dito sa National Headquarters. At ako nga bagay na mapabugal sa aton mga pamuluyo nga ang kampanya ninyo sa illegal drugs very effective, no. Kagadamo na kamo sang mga nadakpan ng mga dalagko kag may na-recover ng mga volumes. Sa pwede ito mabalaan ako sa di yung mga nang report ninyo kung paano ina kagano kadamo nga volume ang nakuha ninyo. Nung pet, nag-assume kita, no? Ang mga bal na to kayo, nag-assume kita since October 2024, no? So, sang October 2024, hasta sang December, may kita ginkandak nga 11 ka anti-drug by bust operation, 15 sining arestado. So, may ara dayon nga more than almost 2 kilos nga, no? Nga na-recover nga illegal drugs. Kag may standard drug price ining 12.2 million sang 2024 nga last quarter since nag-assume kita. Then sa 2025 may ara sang kabugusan nga 43 ka anti-drug by bust operation kag 93 diri ang arestado, more than 13,000 o kung 13 kilos nga illegal drugs ang na-recover sang Provincial Drug Enforcement Unit. Kag may kabugusan ini nung pet nga biling 81 million 104,000 pesos, no. Sang 2026 since January up to present may palang kita sang ginkandak nga 27 anti-drug by bust operation, 44 sina diri ang arestado kag may 9.2 kilos, no, nga na-recover nga illegal drugs kag may 62 or almost 63 million pesos nga na-recover nga illegal drugs. So kabukusan ng pet ang breakdown sini may naglabot na sa may 82 ka anti-drug by bust operation ang ginkandak naton kag 153 diri ang arestado kag may kabukusan nga 24.6 kilos nga illegal drugs ang na-recover naton kag may kabukusan ini nga presyo nga 156,278,000 pesos nga bilis ang illegal drugs sa nung pet, no. So amo ina kadako sang na-recover naton sa since nag-assume kita nung pet sang position bilang head sang Provincial Drug Enforcement Unit sa Iloilo Province. Shout out na si mo. Chief Brian Alamo, bagong Chief of Police sa Pabia. Good morning, Sir Peter Amigo Francis. Kag sa aktibo ko, punta nga guest kay Kuya Chief, ang good ladies pa. Puro ka magwapo. Wala problema, kaya mayong presyon. Ang pamangkot karon sa kabilugan ng operasyon ninyo
Major, nakita ta kada ko kadamo na sa kaladakpan. Ang volume yung masin nato niya daw mapabugal nato nga dako ya kumpara sa kabilugan sa iban sa di niya lugar niya recover. Ang recent na ton nung PET nga nadakpan amo ning regional target priority list sang PNP PDEA no sa tong tinalikdan nga bulan sang I can't really recall the exact date sang February no but dito ini na dakpan sa may barangay Maya Balasan Iloilo. Ako sa dakpan naton ini si alias Bimboy sang kaagahon no sang Pebrero 11 kung hindi ko magsala ng PET no so na-recover naka PNP PDEA watchlisted ini siya, regional target priority list. So, na-recover siya di sa iya position ang more than 2 kilos nga shabu nung PET. No? So, diriban sa ato nung PET. No? Kung maka-recover ka sang mga tagtunga sa kilo, dako na ina diri sa aton. So far, since nag-assume kita, no? Even sa, guro sa mga ginbus na naton, amo ng biggest hole sang Iloilo Police Provincial Office ang natabo dito sa may Barangay Maya Balasan Iloilo. So may bili ina ng PET nga mga almost or more than 14 million pesos nga drug recovery. Sa mga areas nga ini nga ginambal ni mo Major, damo kita natumla ba Port of Entry. May mga parodes aton may mga ruro kita. Dito sa Ilagro, may mga sakaya na, mga paraw, pambut. Iti, may sa draya kadagatan niya na dalaban. May mga operasyon bla dira nga pero sa mga idok, mga kinay niya nagka-monitor, may PDEA may mga kapulisan niya may aras sila sa mga sapat na makabulig sa pag-tukip siya ng mga illegal drugs. May arab operasyon dira. Nung PET, isa ina sa mga ginatalakay sang aton provincial director kag problema sa kwan sang pagsulod sang illegal drugs no. So nakalabot na sa iktalupangod sang aton nga provincial government headed of course by no less than the governor Gov Toto Defensor no. So sa bulig sang aton nga provincial government nung PET kag sang mga local chief executive sa Kabanwahanan sa pag-initiate no sang aton nga provincial director. May ongoing kita subong nung PET nga canine training dira sa may syudad sa Pasig City. So upon graduation ini nung PET no sang ining mga canine training naton nga conduct dira sang Iloilo Police Provincial Office, they will be utilized no to augment sang aton na human personnel nga ara sa field no. Kay kabalo ka dako ini nung PET nga bulig ining mga canine units naton nga to suppress no and to hold sang illegal drugs nga nagkakatabo especially dito nung PET sa mga northern Iloilo sa mga ports naton and terminals sa nagasulod nga mga illegal nga droga diri sa probinsya sang Iloilo. Okay. Nakita naton nga sa inyong operasyon sa kontra illegal drugs, damo kamo sang nakaladakpan ka madamo sa mga alert. Pero daw hindi madamo yung mapatayan kita nga mga heinous crimes nga tugas ang illegal drugs. Ano ang pagtanaw ni mo sa inyong operasyon? More bala ang atensyon sining mga manugbaligya sang sa mga nagagamit na nagimo sang krimen? That is the beauty kung itanawon ni mo nung PET na assess. That is the beauty sang dira pa lang nga daan mo tong hambal naton kay nga dira pa lang sa in transit pa lang and pag-abot pa lang paglapag sang illegal nga droga sa mga budigero kag stock Manila ma-intercept na sang aton kapulisan. That is why hindi na halos maglapta no sa dalano naton na nung PET no. But nonetheless amo nang kuan naton no ang diri sa negosyo sang illegal nga droga nung PET. Ang aton sila gina-recover upod sang other drug enforcement units diri sa may Region 6, particularly diri sa aton sa Iloilo Province. No? Mga kwan pa lang ina nung PET ang aton gina-intercept. No? Ang mga ginagmay pa lang ina. Bangod wala makita di sang halos sa mga drug player diri sa Iloilo. Kag wala kita sang drug group nung PET. That is why wala kita halos
sa mga dlagko nga mga sinako nga pareho gina-recover sa ibang nga probinsya. Bangod pagsulod pa lang ang puerto dira sa Batangas, diri sa aton sa malapit diri sa aton, may intercept na. So that is why dako nga risk ang pagpatabok sa illegal nga droga nga mga dalagko nung Peter. O kay kung ako, kag mo madakpan, tingog-tingog daw ang perdihan nila. So, ginabalbanta ko na sa mga negosyante. Excuse me. Ang sa imo pagtanaw, Major, no? May kayang isyo. May kape man tada, pero ang isyo do kulang-kulang siya, wala buton tani. Agan siling bilang rampant lagi na paglap na ako lagi diyang illegal drugs sa aton sa probinsya. Ang isa sining makita naton nga gauge o kung yabi, kung natawag nato yung basihan, kung madamo na sa may heinous crimes nga nakatabo persona. Kaya kung nadamo ang user, damo ang krimen. Pero daw, nakita ko daw ay sila kung mga krimen dili katabo sa atong probinsya, siyudad sa Iloilo. Anong matapagtanaw mo? Epekto sa inyong operasyon? Actually, nung peto lang kita sa mga dlagko, ng mga heinous crimes, no? Mga sensational cases, except lang gid ang mga robbery nga natabo dito sa may Pavia, itong gitugas ang atong termite gang sa Kalinog. No? Other than that, nung peto lang kita sa mga heinous crimes perpetrated by the use of illegal drugs. No? Bangod, very active ang aton kapulisan sa kabanuhanan ng PET. No? Amo nang mapabugal sang Iloilo Police Provincial Office kag even sa iban nga PPOs and CPOs sa nong PET. No? Wala sing ang Iloilo City and Iloilo Province wala gid sang dalago kag mga heinous crimes nga masiling nimo og maangot nimo sa illegal drugs. Bangod bunga ina ng PET sang very active nga kampanya sang mga kapulisan kag sa bulig sang aton mga government units ng PET. Kung mo makasilingit lang, tungkol sa inyo kakaktibo, pang-presyon ninyo, tungkol sa inyong nakaladakpan, hindi manggaling rampan ang adik diri. So, jutay nyo, sir, kayo jutay, ginasunod ninyo dakop mo. So, buti yun, ang mga tao itong nagala pamatay sa aton din, mga taga-Hokkaido, Japan to, taga-Malaysia, taga-Canada, ang inyong pamilya, digri, hindi ka mo kasi may delikado, kay may ginag-monitor sa mga droga nga nagalapta, kag madali naton madakpan, nga mabalaan, nga ngarampan na gid, lapnago na gid ang droga, kung ang krimen, madamo, nga naangot naton sa illegal drugs. Pero, daw, laka-laka. So, wala ka mo dapat kulbaan ang kapulisan tara na nagamonitor kag aktibo sa ila operasyon. Yes. Well, no, Peter, no? Before kita magtalakay sa illegal drugs, kag sa mga dalagko nga accomplishment sa aton Iloilo Provincial Police Office, tamehon tanay ang nagalantaw din subong sa aton Kapi at Issue TV program. Good morning dira kay mingota sa media, Francisco Sok Abonado. Good morning gid kay Toto Sok Abonado, kay Rex Sigura, kay Romeo Pasquin Jr. Good morning man, kay congratulations sa bagong Chief of Police ang Pabia Iloilo, Police Major Brian Alamo. More power, sir, kag keep up a good work dira sa Pabia Iloilo. Major Brian Alamo. Good morning. Kay GC Guevara, kay Efrain Siao, kay Jerome Baron. Good morning, man. Kay Haya Heminia, kay Peter Gayatgay, kay Pistones Milyesa, kay Rica Pares, kay Carmel Garcia, kag buwas kaninong Peter dra sa Banuasang San Enrique Iloilo, ang aton na senador Mig Suberi mag-aabot dira kay maga-inaugurar siya sa iya new San Enrique Public Market Project nga gipangayong gid sa iya ni Mayor Nino Fernandez kag Vice Mayor Trixie Fernandez kag si Senator Mig Suberi, sigurado mamesta dira sa Banuasang San Enrique Iloilo buwas
Kag congratulations man sa aton bagong Police Regional Office Regional Director sa Region 6. Amo si PNP spokesman General Randolph Tuanyo, class 1995. Kag ini siya nakaagiman na Deputy Director sa PNP Finance Service. Kag naka-chief of police sa General Mariano Alvarez Town dira sa Banuasang, Cavite. So, congratulations, newly bag-ota nga Pro 6RD Brigadier General Randolph Tuanyo. Ang resulta pa mangkot kay Major Dilima kay ang aton na Philippine National Police sa anti-drugs unit lang nga set up ang Iloilo Provincial Police Office, for example ang Iloilo City Police Office, kag ang aton mga ginatawag nga municipal police office, may ara ka kagaulingon. May ara ka kagaulingon nga local drug enforcement group, kag under iniya sa Police Regional Office, kag hindi ini under sir sa iya ka Philippine National Police Drug Enforcement Group dito sa Camp Crame. Francis, sa set up sang drug enforcement unit no sang Philippine National Police, may ara tinatawag nga PNP DEG no, amo nang PDEG nga ginahambal no. So sa national nga level, amo na sila ang ginatawag naton sang una bala nga IDSOT no. So subong higher office na sila kay ang sa amon sa PDEO nga set up under kami sa Police Regional Office 6 no, down the line. So regional office amo ng PDEO kag ISDET sa police station naton or CDET, City Drug Enforcement Team, and the Station Drug Enforcement Team no. So kami under kita sa Police Regional Office 6. So sa national nga level amo ng PNP DEG, amo ko nang ginatawag nga PDEG. Okay, thank you guys. Alason nga pamangkot. Kamusta ang suporta sa aton LGO? Halin sa province of Iloilo, pakanto sa atong mga kabanuanan kag kabarangayan. All-out support lang bala sila sa kampanya sa illegal nga droga? Francis, sa among nga level, no? Since ari kita sa provincial office, very supportive ang opisina sang aton nga gobernador no, sa pagpamuno sang aton governor, Gov. Toto Defensor, pinaagi sa iya nga municipal, rather sa provincial administrator, Doc. Raul Banyas. No? So, we can keep in touch with the provincial administrator. Very supportive ang office ni Gov. Toto. No? Actually, nagmanifest ang office ni Gov. Toto, pinagi sa kay P.A. Banyas nga they will be giving sang isa ka mobility nga gamiton sang PDEO sa kampanya sang illegal nga droga sa probinsya sang Iloilo. Muning initiative man sang aton nga provincial director Police Colonel Bayani Rasalan. Okay, maayo no kay kon suportado ang aton kapulisan, maayo ang ila trabaho kag very smoothly. Kag kinahanglan din sir ang kwarta pang bakal gasolina sa inyo operation, ang kwarta pang bypass operation na binagilakod ako ang inyong target. Francis, ang aton provincial director very supportive sa kampanya no. From time to time gina-check niya ang aton nga resources no. So wala nagpabaya ang aton nga provincial director amo nang nanamian namon sa amon boss subong bangod siya, no? Focus man siya sa amon sa mga kinanglanon sa kooperatiba sa Idalom. That is why mahuya ka nga hindi mag-deliver bangod ang aton nga provincial director. Nagatrabaho man para sa welfare no sang iya tawo. We are very fortunate to have Police Colonel Bayani Rasalan as provincial director and our head no sang PDEO man nga amon direct boss sa probinsya sang Iloilo. Okay, salamat kid, sir. Nung Peter? Mati ko na sa mga kay Francis Magambal. Doon nag-ugtas daw, matyaw ko daw si Alan kay Tano bla. Nagasinggit ng andir-attack. Andir-attack. Pro, okay. May manang masturyan ito mga Senado.
Ba maragalan tao si Ross Eden Stratman, no? Barutak ni Ibon siya para sa Germany. Kaya namin ato Hokkaido, Japan, may Malaysia, may damo pa nagaligala ng tao sa gwa, no? Luyag man nato ni Pabalusin nyo, nga trabaho ka mo dra, pumatawa yung inyong pauna-una kung wala gawa krimen sa aton lugar. So, utang taman ina sa aton kapulisan, labi ng sa mga maukod na tagdumala, sa ila operasyon, sa pagtapla sa illegal drugs, pero diri sa aton sitas mong, no, si Police Major Dadji Banggod Dilima. Kagini siya, bimidal na damo ni award jam naglakat naman sa Manila, no, nabato naman sa iyang uno pagko naman niya pagpala si Dungog. Siguro ang pamangkota naman di sa kay Major Dilima, ang pag-operate nimo, ang tanan nimo nga mga makatuan niya mga distrito, pati diri sa include ng first district, no? Gado wala gawa da inyo presyon da o diri na sa Tondig Bawan. May wala blasin mo upang nga daw patunga nga masabad na to natin masabad na sa wala na diya paano ay na legal drug wala na may ara ka mo planning kwentro sina. No, but so far, wala din kami isang na-encounter ng mga seryoso ng mga problema. No? Every time sa lakat naman sa operation, no? Nag-hamper sa panglakaton, no? Mga obstacles ng lagko. No? So, may mga ara po minimal kag ma-manage man sa Provincial Drug Enforcement Unit sa aton palang level. So that is why every time, basta gani, amo ng kadalakat naton. Una bis nagpapayo kita, Francis, sang guidance sang mahal nga makaako, no. That is why always kita naga-surrender sang aton nga papanglakaton sa iya kay ti siya lang nakahibalo. So we're very thankful, no, sang tanan namon nga lakata nung PET. Wala gid kami makaatubang sang lagko nga problema kag seryoso nga obstacle. Sa sugod sang ga-operate na ikaw major sa pag may date niya pag sa sunod sini sa illegal drugs, wala ba ka mo kayong kwentong may nagbato? O naalitan ka mo? Sa na-experience ko nung PET, no, for almost 2 years na kondiri sa Drug Enforcement Unit, maliban lang gid sa uton nga natabo sang 2025 nga tong na-wounded ang isa naton ka operatiba. So other than that, up to now, wala na kami sang, although may mga resistance sometimes, no, but basically ma-overcome sang aton nga Provincial Drug Enforcement Unit, except lang gid sang natabo dira sa may uton nga napilasan, no, ang aton pulis nga nagbato ining isa naton ka subject. But fortunately, after those negotiation, nag-surrender man ang aton nga subject pagkaaga kay pinagi sa kay Mayor Fosing sang uton. Remote mo niya, Presidente Francis. Okay, nasulta nga pamangkot sa itong bisita kay Police Major Dadji Dilima, ang head sa IPPO Drug Enforcement Unit. Sir, mag-operate ka mo sa illegal drugs. May mga body camera ka mo sa nadala. Francis, we are mandated to use body-worn camera. In the absence of issued body-worn camera, may two alternative camera nga ginatawag, no? But prior to that, kung wala kita issued body-worn camera, dapat may atong kambal nato, no, nga alternative body-worn camera. And prior sina bago ina gamiton, sikita anay clearance from the court, no, to use ang alternative body-worn camera. So may ara kita ginatawag nga ex parte. So, kung hindi issue ina nga body-worn camera, for example, we use cell phones or other alternative cameras nga maka-capture during the conduct or course of operation, dapat may clearance sa korte ang paggamit natin sa mga hindi issued nga cameras sa police operation. Okay, sir, nasulta nga pamangkot, no? Ang IPPO Drug Enforcement Unit, hindi lamang iniya sa illegal drugs, kundi being a member of Philippine National Police, all crimes ginakampanya nyo gid. So,
being a member of Philippine National Police, may mga sighting bala ka mo nga ari diri sa Iloilo ini mga natawag nga fugitives. Pero si Senator Bato de la Rosa, kay BGMP Director General Bantag, kay Atong Ang, sir. Francis, we are mandated to effect arrest, no? Bisan sino. Basta ang krimen, naktuhani mo, no? May tatlo kita ka instances nga ginatawag na maka-effect kita sang arrest. Even sa civilian mismo, no? May 3 instances kita nga maka-effect sang arrest. Una, hana ka mag-attempt ini ikaduha in the presence mo nga actually committing. Ang pangatlo, so ang ginakatawag natin hard pursuit after the commission of crime, makanda kita sang paglagas ini sa aton nga suspitsado. So not only police officer but only civilian, no? By virtue of citizens arrest, Francis Nongpet. Madam Ogigya, salamat nung Peter. Alita may onta tayo ang mga viewers na. Good morning kay Ma'am Ria Goles, kay Mr. Goles. Ma'am Ria and Mr. Ria Goles, good morning gid. Kay Nelda Calanao Murillo. Kay May Karen Rovero Pascua. Kay Rose Eden Stratman. Kay Boss Alex Vidal from USA. Good morning din kay Alex Vidal, former media man, subong media man gapon. Kay ini siya, isa sa mga columnist sa Guardian newspaper diri sa Pilipinas, bisan alat sa Amerika. Mr. Alex Vidal. Kay Nunong Dorigo. Kay Marijo Kunlo Yu. Kay Richard Burgos, kay Jennifer Mulita Villoga, kay Sinin Soldevilla, kay Susin Garganera King, kay kay Ilandro Alihanya, kay John Inak sa DPWH Iloilo City District Engineering Office. Good morning, gid sa imo. Grabe. Mga viewers mo, may taga British Columbia, si Jennifer Villuga, ito ginawag mo. Dalar na ako na viewers. Nilda Murillo, Hong Kong. Pagkada mo sa mga viewers, may mga taga Japan, kagina. Bilib ko ay Francesa. So, ginatamyaw tayo na ito, welcome na ito na itong ikaduhang bisita, si aton ni Botse Roche, no? Sumusunod na episode sa atong programa. Kay Major, sa aton nakita sa Major, kadako sang kablaslan sila mga tao nga galantaw sa aton sa inyong operasyon. May nakita pa bala ka mga lugar dire nga dapat naton tagtutukan gid nga unayan naton bantayan permi kay daw mo inang permi na sudlan. Kay kuno manantaw sa imo ang pinakadlagko nga mga droga nga nang-recover naton, 5th District. Hindi ba lang nga lugar dapat ang aton yung mga kapulisan dra tutukan din ang ilang obligasyon sa lugar nga ina. Nongpet, matang nagligat nga adlaw na pagwa si Police Colonel Bayanero sa ang amon nga Provincial Director nga tutukan namon ang Northern Iloilo. Actually, amon ang ginarelay man naton nga informations kaga that is based on the actual informations nga gina-gather naton sa aton mga confidential assets, no. Isa na Nongpet ang banwasang istansya, no. Kumbaga kapilan naton ihambal ina sa mga kabyan naton sa media nga wala naton ginaliatan gid ang banwasang istansya. Ever since Nongpet kay kadamo sang player, sang drug player dira sa banwa bangod ang konsumidor Nongpet sang istansya halos dira gakuha ang tanan nga player sa Northern Iloilo sa banwasang istansya, including portions ng Rojas City and Capiz, no? Vice versa. So nagadalagan ang taga Capiz dira sa istansya, and then kung kaisa may mga player man sa Capiz nga hindi man ma-monitor sang aton nga PDEO Capiz nga dira man nagakuha. So vice versa nung pet. Amo na nga even ang aton local police ginahapo dira sa banwasang istansya bangod sang mga presensya sang drug personalities, but as of now nung pet Francis
halos na-neutralize naton ang mga drug ng mga player kaga drug personality sa Northern Iloilo. Maliban na gid naman subong sa nagatuhaw naman nga mga bag-o. Ano man bali mo sa Boracay daw wala na ba tiyaw? Ano, kontrolado na ang illegal drugs ha? Nung pet, hindi ko abi makahambal in behalf sang area sa Boracay bangod siyempre wala man kami nag-operate, hindi namon hagip ang mga illegal drug player dira, no. But ang kwan halos ang nag-operate na dabi kwan ang aton nga RPDEO, PIDEG and PIDEA. So as far as the Iloilo province is concerned, dira lang kami maka-assess sang flow sang illegal nga droga sa probinsya sang Iloilo. Okay, thank you, Major. Wala na panahon. Ang imo parting words sa mga viewers, kanamo kasi yung viewers yung matagagway. No, Pet, Francis, thank you so much no for this rare opportunity nga ginhatag ninyo, gintanay ninyo sa Iloilo Police Provincial Office pagi sa amon na boss no kay Police Colonel Bayani Rasalan, and of course ang Provincial Drug Enforcement Unit Team 1, Team 2 and Team 3, including sa mga pumulong Ilonggo sa probinsya sang Iloilo. Dako amon pagpasalamat sa mga kaupdanan naton o partners in media no, pareho sa inyo nga mapabuntiag o kon mapalayag namon ang trabaho sang inyo kapulisan sa probinsya sang Iloilo sa pagtapna sang illegal nga droga. So this is a sunod-sunod ini nung Pet Francis nga trabaho sang inyo kapulisan, especially sa inyong mga DEO sa Kabanwahanan nga wala nagauntat ang Provincial Drug Enforcement Unit sa pag-away naton kontra illegal nga droga sa probinsya sang Iloilo. Again, thank you so much and good morning. Maraming salamat sa atong sita. Ang subong, nabatian ninyo si Police Major Judge Banggod Dilima. Don't go away, ano natin si Conportion.